Hi everyone, quick question lang. Kailan ka huling nagsabi na next month mag-iipon na ako? Pero next month, wala pa rin. Kung relate ka dyan, don't worry, di ka nag-iisa. And today, pag-uusapan natin yan. Na bakit kahit nagtatrabaho tayo, wala pa rin tayo naiipon. At anong kinalaman ng business, economics at marketing dyan. Most people think ang problema ay maliit kasi sweldo ko. Pero surprise! Kahit malaki sweldo ng iba, wala pa rin silang naiipon. So anong totoong kalaban natin? Human behavior? Psychology? Sa economics, may tinatawag na lifestyle inflation. Habang tumataas ang kita mo, lumalaki din ang gastos mo. Dating okay ka na sa 3-in-1 coffee, ngayon nag-i-Starbucks ka na. Dating nagko-commute ka, ngayon nag-grab ka na. So, hindi kayo mayaman. Nag-upgrade ka lang ng gastos. Now, let's talk about marketing. Alam mo ba, hindi ka aksidenteng napapabili. For example, sale sila hanggang 12 midnight. Anong mararamdaman mo? Pressure, urgency, FOMO. Ang tawag dyan, scarcity effect. Kapag feeling natin mawawala na yung chance, mas mabilis tayong bibili, kaya hindi naman natin kailangan. Another example, buy one take one. Kahit isang piraso lang naman kailangan mo, tapos dalawa binili mo. Yun, congrats! Nadoble gastos mo. Sa economics naman, may tinatawag na present bias. Meaning, mas pinipili mo yung kasalukuyang saya kaysa sa future benefits. Mas masaya magbalik ngayon kaysa sa mararamdaman mo after 5 years. Ang problema, di natin agad mararamdaman ang epekto ng paggastos. After ilang buwan, bigla mong mapapansin na parang wala akong naipon . So, from business perspective naman tayo. Magagaling talaga yung mga companies dito. Gumagamit sila ng mga apps tulad ng Orange app, Black app, Blue app. Ginagamit nila yung mga notifications, flash sales, free shipping, tapos mga reward points para matrain yung mga utak natin na gumastos palagi. Every checkout gives you a small dopamine hit. Parang mini happiness. Problem, temporary lang, pero yung gastos, permanent. Now, the good part. Paano natin iiwasan o paano natin lalabanan to? Tip number 1. Pay yourself first. Pagkasweldo, unahin mo agad ang pag-iipon. Kahit malit lang, kahit 5% ang sweldo mo. Tip number 2, 24 hours rule. Pag may gusto kang bilihin, maghintay ka muna ng 24 hours. Kung gusto mo pa rin to after 1 day, go, bilihin mo. Pero pag hindi na, congrats, nakaiwas ka sa impulsive buy. And lastly, tip number 3, needs versus wants. Tanungin mo sarili mo, kailangan mo ba talaga to o gusto ko lang? Alam mo, di mo kailangan maging mayaman para magsimulang mag-ipon. Kailangan mo lang magsimula ngayon. Kahit maliit na 20 pesos, 50 o 100 piso, that's already a win. Every peso you save is a vote for your future self. Para sa araw na may emergency ka pero hindi ka na kinakabahan. Para sa pangarap mong buhay, negosyo, travel na hindi utang ang puhunan. Hindi madali mag-save, lalo na kapag ang dami mong tukso. Sale dito, upgrade doon. Pero tandaan mo, short-term wants fade, long-term peace stays. Mag-ipon ka hindi dahil may sobra, kundi dahil mahalaga ka. Deserve mo ang seguridad, ang options at ang freedom. So start small, stay consistent at maniwala ka. Ang disiplina mo today, magiging ginhawa mo tomorrow. Kung may natutunan kayo sa video to, like, share, and subscribe. Comment down below na rin kung ano yung pinaka-impulsive na nabili nyo, ang pinakamahal na nabili nyo sa pagiging impulsive buyer nyo. See you sa next video. Thank you!